Nangako siya sa akin na i-divorce niya ang babae niya dahil nagkabalikan kami ng palihim. Kaya sinabi ko na lang sa sarili ko na taste your own medicine, bitch, dahil nasira ang pamilya ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Luningning na lumaki sa kanyang steplolo at lola dahil ang nanay at tatay niya ay meron ng kanya-kanyang pamilya. High school lang ang natapos ni Luningning nang dahil na rin sa sobrang hirap ng kanilang buhay at nagtrabaho siya sa isang sikat na fast food chain. Nagsumikap ng gusto si Luningning kahit pamasahe lang ang baon niya sa araw-araw at nagtitiis siya na hindi kumakain ng tanghali. Madalas na sardinas lang ang pinaghahatian nila ng kanyang steplolo at lola at ganyan ang kanya naging buhay kaya parang may tampo siya sa kanyang mga magulang. Habang nagtatrabaho si Luningning ay nagchat sa kanya ang isa niyang kagrupo sa pagsasayaw na mag-a-apply daw ulit sila sa isang bar. Member kasi si Luningning ng isang dance group noong high school kaya nung nag-apply sila ay agad naman silang natanggap. Sobrang saya na kanilang grupo dahil kahit pare-pareho pa silang minor de edad ay may tumanggap sa kanilang isang bar. Hanggang sa palagi nang uma-absent si Luningning sa pinagtatrabahuhan niyang fast food dahil madaling araw na ay gising pa siya at palaging walang tulog. Kaya dito na papasok ang isang lalaki na pangalanan na lang daw nating Judas na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Nakita siya ni Judas na nagsasayaw sa bar at agad naman siyang nagustuhan pero nagpakipot muna si Luningning. Hindi niya gaanon type si Judas pero sobrang naging consistent niya sa panliligaw at palagi din siyang pinapasyal sa boarding house ni Judas. Kaya sinagot niya na agad si Judas dan dahil na rin sa sobrang kabaitan na ipinapakita niya kay Luningning. Pero ilang araw lang makalipas niyang sagutin si Judas ay umamin sa kanya na meron siyang anak sa ibang babae. Nagulat si Luningning pero dahil mahal niya si Judas ay tinanggap niya na lang at naging maayos naman ang kanilang relasyon. Umikot ang mundo nila sa isa't isa at nagsama sila sa hirap at ginhawa dahil nag-live-in na sila dahil nabuntis na si Luningning. At dito na rin nagsimula ang pambababae ni Judas dahil madalas siyang pagbalaan ng kanyang mga kapitbahay na nakikita si Judas na umaakyat ng mga motel. Nagagawa yun ni Judas habang buntis pa lang si Luningning kaya sobrang tigas ng kanyang mukha dahil kakarampot lang naman ang kanyang sahod at nakukuha niya pa mambabae. Nasundan pa ang anak nilang dalawa pero pumanaw ang bata pero kahit nawala na sila ng anak ay hindi pa rin tumigil sa pambababae si Judas. Ilang beses na rin sinubukan ni Luningning na makipaghiwalay na kay Judas pero sobrang galing niyang manuyo kaya palagi na lang nauudlot. Kaya nag-decide na lang si Luningning na gantihan na lang si Judas. Alam niya namang mali pero gusto niyang iparamdam kay Judas ang pakiramdam kung paano lokohin. Nahuli ni Judas si Luningning na nakikipag-flirt sa iba pero sa cellphone lang pero sobra ang galit sa kanya ni Judas. Kaya nag-away sila na sobrang lala at nagkahiwalay sila ng ilang araw pero bumalik din agad sa kanya si Judas. Kaya ang akala ni Luningning ay magiging maayos na ang lahat pero nag-iisip na rin pala si Judas kung paano niya gagantihan si Luningning. Hindi pa sila totally nagkahiwalay pero sobrang tindi ng galit nila sa isa't isa hanggang sa nalaman ni Luningning na nabuntis na naman pala siya sa kanilang pangatlong anak. Kaya tumigil na sa pagsasayaw si Luningning dahil hindi na talaga pwede at hindi na rin umuwi sa kanya si Judas dahil meron na pala siyang ibang babae. At ang babaeng ito ay itago na lang daw natin sa pangalang Mariposa na citizen sa ibang bansa. Naging magkaibigan muna si Judas at si Mariposa at noong nag-away sila ni Luningning ng malala ay nagawa ng paraan si Judas para magpaawa kay Mariposa. Habang si Mariposa naman ay unti-unti nang nahulog ang kanyang loob kay Judas kaya gusto niyang kunin si Judas para dalhin sa ibang bansa. Hindi na naghabol pa si Luningning at hinayaan niya na lang si Judas na kunin na ni Mariposa kahit alam niya na buntis siya. Pero sobrang sama pa rin ang loob ni Luningning dahil parang sobrang bilis lang silang ipinagpalit ni Judas. Pero bago pa nakaalis si Judas ay chinat muna ni Luningning si Mariposa at sinabi niyang buntis siya at magiging 3 na ang kanilang anak. Pero ang sinagot lang sa kanya ni Mariposa ay pasensya ka na, hindi ko gustong sirain ang pamilya mo dahil ang alam kong anak ni Judas ay isa lang. Kaya ang akala ni Luningning ay pakikinggan siya ni Mariposa pero ilang araw lang ang nakalipas ay nakablock na siya kay Mariposa. Hanggang sa isang araw ay meron silang kaibigan na nag-send kay Luningning ng picture na nagkaroon pala ng engagement party si Mariposa at si Judas. Kaya sobrang sakit na lang nun para kay Luningning pero pinili niyang magpakatatag para sa kanyang anak at para sa kanyang pinagbubuntis. Naging madalas pa rin ang pag-aaway nilang dalawa ni Judas sa phone dahil kapag hindi nasusunod agad ang gusto ni Judas ay sobra ang tindi ng galit sa kanya. Parang yumabang si Judas dahil mas naging mapera na siya kay Luningning at nabibili niya na ang lahat ng kanyang gusto. Hindi man lang inisip ni Judas na si Luningning ang kasama niya nung panahong naghihirap sila at pinili niya si Judas kahit kalaban niya ang buong mundo. Dahil ayaw talaga ng pamilya ni Luningning kay Judas pati na rin ang kanyang mga kaibigan dahil kilala talaga si Judas bilang isang babaero. Lumipas sa mga taon na nagsusustento naman si Judas pero sobrang liit lang knowing na sobrang laki naman talaga ng sahod niya. Dahil nauubos ang pera ni Judas sa pagta-travel kasama si Mariposa na ngayon ay asawa niya na. Dahil nagpakasal na si Mariposa at si Judas para maging citizen na sa ibang bansa si Judas. Kaya sinabi ni Luningning na ibabangon niya ang kanyang sarili at nagsimula siyang mag-aral ulit sa TESDA. Nag-aral ng ibang lengguwahe si Luningning habang nagtitinda siya ng kung ano-ano para may ipandagdag sa kakarampot na pinapadala sa kanila ni Judas. Nakapasa si Luningning sa mga mahihirap na exam
exam at nung may certificate na siyang hawak ay sinabi niya sa kanyang sarili na matutupad na ang kanyang pangarap para sa kanyang mga anak. Malapit na sanang makaalis si Noningning dahil visa na lang ang kanyang kailangan pero parang iba ang plano sa kanyang buhay. Dahil bigla niya na lang nakita si Judas sa isang mall at nalaman ni Noningning na nakauwi na pala si Judas. Pero hindi siya nakita ni Judas dahil biglang tumalikod si Noningning kaya hinayaan niya na lang dahil alam niyang isang araw ay bigla na lang susulpot sa bahay nila si Judas. At hindi nga nagkamali si Noningning dahil isang araw ay bigla na lang dumating sa kanila si Judas para humingi ng tawad. Nagmatigas nung una si Noningning at hindi niya pinapansin si Judas pero hinayaan niya lang si Judas na lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Dito na bumigay si Noningning at hindi siya umiyak ng dahil sa galit niya kay Judas kundi sa sobrang pangungulila niya kay Judas. Dahil wala si Judas sa kanyang piling noong mga panahong naghihirap siya na palakihin ang kanilang mga anak at wala siyang masandalan sa kanyang mga problema. Dahil mas pinili ni Judas na maging mapera kumbaga parang naging practical siya sa buhay. Sobrang daming hirap na tiniis ni Noningning habang si Judas naman ay nagpapakasarap lang sa ibang bansa. Hindi kinwestiyon ni Noningning ang mga perang pinapadala sa kanya ni Judas kahit sobrang liit lang at tinatanggap niya yun kahit alam niyang pwede naman siyang magreklamo. Na bakit yun lang ang kanyang pinapadala nagagatas ang kanyang anak at nag-aaral pa ang isa. Sinuyo siya ulit ni Judas at naging okay ulit silang dalawa at pinangakuan si Noningning ng sobrang daming bagay. Nangako sa kanya si Judas na i-divorce na si Mariposa at magsasama na sila para mabuo ang kanilang pamilya. Dahil nagkabalikan na sila ng palihim ng dahil na rin sa sobrang kagustuhan ni Noningning na maayos ulit ang kanilang pamilya. Naging maayos ulit sila kahit patago ang kanilang relasyon hanggang sa kailangan ng bumalik ni Judas sa ibang bansa. Dito na nalaman ni Noningning na siya ay buntis ulit kaya sobrang na-depress na lang si Noningning dahil malapit na rin sana siyang umalis. Maganda sana ang sasahurin niya sa ibang bansa kaya sobra na lang ang kanyang panghihinayang. Kaya sinabi niya agad kay Judas na siya ay buntis sa pag-asang matutuwa si Judas dahil magkakaroon na ulit sila ng anak. Hindi man sinabi sa kanya ni Judas ng direkta na ipa-abort ang bata pero sinabi sa kanya ni Judas na sa kanilang lugar ang abortion ay isang option. Kaya bigla na lang nag-hysterical si Noningning at simula nun ay hindi niya na kinausap si Judas at kinakausap niya lang ito kapag magpapadala ng pera. Hanggang sa nalaman ni Noningning ang magiging gender ng kanilang anak at alam niya kasi na gusto talaga ni Judas na magkaroon ng isang anak na lalaki. Dahil matagal ng pangarap ni Judas na magkaroon ng anak na lalaki at natupad ngayon pero sa maling paraan nga lang. Simula nun ay parang naging mabait na sa kanya si Judas at palagi na siyang pinapadala ng pampa-check up at kahit ano ang kanyang hilingin ay binibigay naman ni Judas. Pero hindi pa rin sila nakakapag-usap ng masinsinan, parang casual lang ang kanilang pag-uusap. Palagi din siya pinapaalalahanan ni Judas na mag-iingat at lumaki na rin ang pinapadala sa kanyang pera. Hanggang sa nakapanganak na si Noningning ng isang poging-poging batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Judas. Pero hindi pa rin nagdi-divorce si Judas at si Mariposa at hindi rin alam ni Mariposa na nagkaroon pa sila ng isa pang anak. Kaya kahit alam naman ni Noningning na mali ay sinabi niya na lang sa kanyang sarili na taste your own medicine bitch dahil nasira ang pamilya ko. Yan na lang ang kanyang nasabi dahil alam niya naman nakasal si Mariposa at si Judas kahit siya naman talaga ang nauna. Alam din naman ni Noningning na hindi kayang humiwalay ni Judas kay Mariposa dahil siguro ay napamahal na rin siya o dahil na rin siguro sa utang na loob at gustong-gusto ng pamilya ni Judas si Mariposa dahil sobra niyang mapera at edukada pero nanira naman ang pamilya. Gusto ko na lang sanang ayusin ang buhay ko para pagtanda ko kung hindi man ako makapag-asawa ay hindi ako mahihirapan. Sa totoo lang ay ayoko nang mag-asawa ulit dahil bukod sa babae ang anak ko ay natatakot akong magmahal muli dahil hindi ko alam kung may seseryoso pa ba sa isang katulad kong single mom. Ibinabangon ko ng unti-unti ang sarili ko dahil iniisip ko ang future ng mga anak ko kaya nagsisimula ulit ako mag-apply para sa future nila. Hindi naman pinababayaan ng mga anak ko ng tatay nila na si Judas at alam kong maganda ang future nila dahil malaki ang sahod ni Judas at kasama sila sa beneficiaries bukod lang sa anak kong bunso. Naging marupok ako kahit alam kong kasal na siya dahil sa kagustuhan ko mabigyan ng kumpletong pamilya ang mga anak ko. Ganun nga ang nangyari at nagbunga pa. Wala naman na akong balak na manggulo pa sa kanila at ipangalandakan sa asawa niya na nagantihan ko din siya. Kumbaga parang napagod na rin ako na piliting ayusin ang aming pamilya. May kirot man sa aking puso pero alam kong makakabangon din ako sa tamang panahon.